Namatay sa pananaksak ang isang babae sa Quezon City. Pinaniniwala ang ginahasa pa ang biktima bago ito pinatay. Ang suspect, ang kanyang dating live-in partner. Makibalita tayo kay Jay Sabale. Anak ko ba? Diyos ka ba? Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Puno ng hinagbis ang ina at ng kapatid ni Noren Makatangay habang isinasakay ang kanyang labi sa sakyan ng punerarya bago maghating gabi. Natagpuan ang labi ni Noren na walang pang-ibaba at nakalis pa itaas ang damit sa isang unit ng Banawe Fortune Center sa Banawe Corner, Quezon Avenue sa Quezon City. Ayon sa isang kamag-anak ng biktima, sinamahan niya si Noren upang makipagkita sa dati nitong ka-live-in na si Albert Telmidares na gwardiya sa naturang gusali. Sabi raw ni Noren, kukunin lang niya ang isang cellphone. Pasado alas 8 ng gabi, inutusan daw siya nitong bumili ng pandesal. Pagbalik daw niya ay nasa loob na raw ng unit ang dalawa at nakalakang pinto. Ilang sandali pa, dali-dali raw lumabas si Telmidares na nakahubo at duguan. Nilak daw nito ang pinto at tumakas. Kuya, saan ka kuya? Bakit may dugo ka? Sabi niya may sugat-sugat, sarado mo ng pinto. Sumisigaw ako dyan na si Ate Lorraine na palabasin ko, lock mo yung pinto doon. Dito na siya humingi ng tulong sa barangay para mabuksan ang pinto. Laking gulat natin, nakita nila na sa loob na merong walang buhay na babae. Ayon sa nanay ni Noren, kamakailan lamang ay humingi ito ng tawad sa nagawang pakikipag-live-in nito sa sospek. Nakipaghiwalay na raw ang anak niya kay Telmidares at nakausap pa niya ang sospek. Sinabi mo naman yan Sinabi mo naman na bibitawa mo na, di ba? Dapat nag-ano ka na lang. Hindi mo na lang pinatay anak ko. Hindi mo na lang pinatay. Hindi ka naawa sa bata. Sa larawan ng dating nagsasamang biktima at sospek, kitang-kita ang kanilang pagmamahalan. May mensahe pa nga sa likod ng litrato ang sospek na nagsasabing habang buhay niya raw mamahalin si Noren. Lumalabas na pinagsasaksak si Noren. Aalimin pa ng otoridad kung pinagsamantalahan siya bago patayin. Tunutugis pa si Telmidares. Jay Sabale, GMA News.